Ikaw, ano naman ang ano mo? Tapos na rin naman yung time. Kaya nga eh. As a parent, ano yung parang takeaway mo sa buong experience nyo ni Mayumi sa school year na ito? Self-discovery niya. Hmm. Oo. Na kung ano yung mga gusto niya. Yung alam niya yung gusto niya, tsaka hindi niya gusto. Pagka nagsasabi siya ng hindi niya, parang tamad siya magano, I don't know. Default go-to answer niya yung I don't. Pero Hmm. yung isa yun, kaya nga yung alam niya na, ano ba, yung gusto niya na maging singer. Siyempre kasi tumutugtog din tong tatay niya. So alam ko influence Oo yun. nga, oo, oo. Meron naman siyang bagong banda. Kasi na-disbanda yung isa. Send ko sa'yo. Ano mo, i-plug mo. Hindi naman makakatugtog dyan sa atin. Sige. Pero yung ano, yon actually, yung ganun na, ay parang ganun din, no? Kasi yung, Oo, yung dahil Sailor Moon. Sailor Moon, kaya ano niya. Tapos yun nga, yung music. Pero, it's her pa rin. Kasi yung mga type ng gusto niya is yung nga, mga musical, Wicked, mga Disney, na ganyan. Ano pa, na pambata. Pero isa din yun, siguro, sige, gamitin natin na sa example yung Wicked. Kasi nga, favorite movie niya talaga yun, di ba? At saka yung mga song. Pero dahil dun sa yung inclination niya, yung ano niya, to music, dahil dun sa interest niya, Mm. is she was able to explore difficult uh, topics. Kasi Mm-mm. kunwari, di ba yung story naman ng Wicked, ano yan, may ano na pala, no? Wicked 2 trailer. Oo, Naiiyak we're ako good. habang pinapanood ko. Ano, yung what is good, what is evil. Oo. Navigate niya yun na ano, na parang, kunwari, tanongin mo siya, is Elsa ba wicked? Is Elsa ba bad? No, she's good. Why is she Mm-mm. good? Alam niya, may mga reason siya for that. Na parang, pag tinanong mo din na bakit si Glinda, ano, Mm-mm. good. Parang, she's good, but also Elphaba is good. Parang, madali kasing i-associate yung mabuti, porket maganda, malinis, all. Tapos, porket na iba yung itsura, i-associate sa masama. And this leads me to the biggest ano of the week for me. Mm. Parang, nire-ready ko ang aking utak. Medyo kasi nung ginano niya sa akin to, na nagulat ako kasi parang hindi ko din alam naman i-navigate yung mga difficult topics. Pero it's also our responsibility to navigate difficult topics with our kids. Parang wag natin silang maliitin na bata pa sila and they won't understand. Hindi. Yes. Ibigay natin yun sa kanila na they can. Ang Mm-mm. responsibility natin is paano natin itatakal yung ganun na tao. So ito na nga yung what is good, what is bad, na-mention mo kanina yung friendship. Um, for some reason, ano, habang um, before ata kami maligo nun, gusto niyang manood ng si Miss Rachel. We know sa mga nanay, mga parents na Miss Rachel now uses her platform parang to call out yung genocide sa Gaza. So, yung content niya on her platforms, may ganun ng flair. So, Mm-mm. nakita niya. So, I let her. Pero hindi ko kasi iniisip na yun yung titingnan niya. Yung usual Mm-mm. singing lang naman. Kasi it's been a while since pinanood niya si Miss Rachel. Kasi nga pang mas maliit, no? Yung pang ano, Oo. younger children yung audience niya talaga. Tapos, nakita niya yung ano, yung bata na putol yung paa. Mm. Tapos very curious siya. Pero parang the kid was playing si Raha.
Mm. Tapos they were singing and she was happy. Pero may ganun siyang tanong, Mm. why doesn't she have legs? Mm. So sasagot ko doon, sinabi ko na, because they have a war in her country. Mali pa nga ako doon kasi hindi naman yun war. Di ba ang war, kung may laban din yung kabilang panig? Eh, hindi. Di ba? Genocide yun, di ba? Nasabi ko, so they are displaced from their own country. The children are not safe. Tapos sadly, she lost her leg. Eh, minsan, dumadaan din sa mga feed ko yung mga, ng IDF soldiers. Tingnan ko din eh. Kasi yun nga, kaya wag nating i-dismiss yung kabilang side. Kasi doon Mm. lang natin maintindihan paano umandar yung utak nila. And Mm. as disgusting as it is, many of them think that Palestinians are not people. They are, mas mako-compare pa nila sa animals. Mm. May ganun ako natanong sa kanya, kay Mayumi. Sabi ko, so what do you think of Rahaf? Is she a girl? Is she less of a girl? Is she an animal? Kasi niya, she's a girl. Mm. Like me. Ano, yung hindi niya nakikita na ibang tao, porket iba. Na parang yun yung kulang pala sa mundong to. Mm. Diba parang yung nangyayari doon, it happens because they no longer see Israelis no longer see Palestinians as people na may dreams, may ambitions, may family, may rights, diba? Wala. So yun. Tapos parang kinanood niya pa ng pinanood. Tapos may nakita pa siya uli na another girl sa ni Miss Rachel na wala ding. Mm. So parang niya na, ba't ganun sila? Lagi silang walang paa. Mm. So parang siya na may something wrong. Pero na-appreciate niya na ang sasaya pa rin. They managed to find joy. Diba? Nga, kakakanta pa sila ni Miss Rachel. Eh di, sabi niya, I want a Miss Rachel toy. Parang yun, na niya na, okay pa si Miss Rachel. Ah. Na ganyan. Eh, kinabukasan, binigyan siya ng nona niya ng toy. Tapos, akala ko kasi parang wala na yun sa kanya. Parang alam mo yun, that moment lang na napanood niya, ganyan. Mm. Eh, yung toy, parang kapag tinanggal mo yung shoes, wala palang paa. Wala. So, tinanggal niya yung shoes. Sabi niya, oh, it's Rahaf. Mm. Sabi niya, I want to have another toy of this. So, Rahaf will have Miss Rachel, her friend. Diba? Na-retain. Retain. May siya ng hindi na iba tong batang to. She's a girl like me. Diba? Tapos meron nga yung kakatapos ko lang din yung book ni Alfie Con on Punished by Reward. So, connected din naman to dun sa mga na grades and stuff like that. Kasi pero minention niya na din to dun sa other book niya na Unconditional Parenting. Doon ko na ang natututunan din talaga ni Mayumi. Kasi normal, innate almost sa humans ang empathy. Diba? Pero ang nade-develop, pwedeng i-develop or pwedeng buwagin sa isang tao is yung tinatawag na perspective thinking. Kasi ang empathy, parang we almost put ourselves in someone else's shoe. Ang perspective thinking is parang naiisip natin na kunwari may
ayun, yun na lang sa example ni Yumi, na si Rahaf is another girl living in another country na hindi safe yung place niya, kaya siya nawalan ng paa. Mm. Pero, alam mo yun, parang you don't really necessarily have to put yourselves in that shoe, pero you would imagine ano yung struggles niya, ano yung pinagdadaanan niya, ano yung joys, ano yung experiences. And sinasabi doon in that book na parang perspective thinking is so important in moral development. Kasi yun yung parang, yun yung root na parang kung hindi kung, kuwari, poverty, di ba? Kung desensitize tayo with poverty, okay lang sa atin na pinagnanakawan tayo, di ba? Parang we don't, na think that that is an immoral act. Then, merong something na parang, okay lang na may mahirap kasi normal lang yun. May something sa atin na parang may kulang. Na parang, bakit ako nakakakain ng 3 beses sa isang araw, pero yung ibang tao, hindi. Ito yung dati, yung kwento ko sa'yo, na parang doon nasa BGC kami ni Andrew, yung sabi niya, doesn't this make you angry? Na parang ang posh-posh dito, doon sa kabilang, ng kalsada, pagtawid mo, slums na. Diba? Na, pero, actually, tayong mga Pinoy, medyo, parang kailangan natin ng ganong exercise ng perspective thinking. Na parang, suffering ng iba, do they deserve that? Parang, diba? Siguro yun yung ayun, yun yung na-proud ako. Para sa akin, sinakita ko na may ganun siya na pag-iisip. Na-feel ko na okay, may na-achieve ka na malaki. Di ako masyadong mag-worry. Dahil parang hindi nga kaya ng ibang tao mag-isip that way. Diba? So yun, medyo lang din. Mabigat in a way, pero ito talaga yung sobrang na-proud ako na parang we don't put awards to kids who think this way. Pero sobrang important niya. Anyway. Ano pa ba? Meron pa nga ayun, meron pa. Last na, bilang Pride Month. Mga pinapanood niyo. May dalawa kasing instance. Itong week lang, na ako nababombard nga ng difficult na topics. Or parang medyo challenging na Si Peppa Pig kasi, merong isang episode na may pinagdo-drawing ng family yung mga bata ni Madam Gazelle, Miss Gazelle, teacher. Tapos, may isa doon na classmate. Nalimutan ko kung anong animal. 2 yung nanay. Sabi niya, why does she have 2 moms? Tapos meron siya napanood na isa na another cartoons. Tapos niya, the friend of this boy has 2 dads. Ganyan. May ganon. Pero nung ready na siya, nung nakita, medyo mas open na yung isip niya nung nakita niya yung has 2 dads. Basta sensitive siya sa ganon eh. Yung mga hindi norm sa paningin niya. Pero, she doesn't approach it na parang there's something wrong. Sabi niya lang why. Kasi nung tinanong niya pala ako, yung Peppa Pig, pa lang, sabi ko. Because some people, even if they are both women or both men, they love each other and they choose to have a family. Or they adopt a child if they cannot have their own child. Do you know adopt? Yes! Like, when you adopt a pet. Gano'n siya. Ay, gano'n. Pero yung in-approach ko siya na capable kasi mga tao magmahal. Regardless. Ayan. So, mas,
ano siya, nung napansin niya yung sa other show na meron din na two dads na nakangiti lang siya, happy siya. Oh my God. So yun. O diba? Alay na yung anak ko. Charing. Alay na yan. May ano talaga siya, perceptive. Tapos, she really knows how to think beyond herself. Good job, Mama. Good job din, Mama. O diba? Yung mga achievement natin this school year. Diba? Correct. Pero kailangan natin ng mga ganito. Kailangan natin ng mga ganitong ano. Ang hirap, diba? So much. Diba? Ang hirap. Marami pa nga eh. Next time na mga chika ni Yumi about divorce. Chika mo na. Chika ko na. Kasi meron pa kasi, family dynamics, isa din yan. Sa parang nina-navigate ni Yumi. Siyempre ako nahihirapan kasi wala tayong divorce. Tayo na lang naman yung walang divorce bukod sa Vatican. Pero nakikita niya na kasi yung mga classmates niya na separated or yung parents, yung hiwalay niya. Nakakwentuhan din siya, chichismisan din siya ng mga marites. Modern marites din eh. Oo, modern na modern. Pero yung sabi nung isa niyang kaklase is, in a way, parang episode 2 na dati natin to, na pahapyawan. Yun nga, yung umalis sa relationship yun. Pero yung gano'n, mas may time na kinlaro sa akin ni Yumi yung story. Or kinlaro na pala nung kaklase niya kay Yumi. Tapos si Yumi sinilare sa akin. Parang yung sabi niya, ano yung sabi ng bata? Sabi niya, my parents are always fighting. So one day, my mom had enough and we left. Diba? So parang aware siya na it wasn't a healthy relationship, always fighting na nga daw yung environment niya. So parang, okay, months, or maybe a year pa. Sabi niya, ang next na na kwento naman. Pero parang feeling ko, kinukwento ng bata kasi gusto niya ring ilabas. Kailangan niya din ng outlet as a child na kumausap ng another child about these things. Nasabi niya, my dad married another girl. So now I have 2 moms. Diba? Yung ina-approach niya in a positive way. Sobra. Mga ako dun sa batang yun, sabi ko, ay, ang resilient ng batang to at saka ang open, ang laki ng puso nitong batang to. Sabi niya pa nga, this new mom lets me do anything I want. So, kinda like her. sa loob ko. Siyempre, hindi yung mismo nanay mo yan na magsasaway sa'yo. Diba? Yung sakit ng ulo. I don't like her. Diba? Pero yung I have 2 moms. Kasi diba, paano ba pinoportray sa media ang madrasta? Diba? Correct. So, maganda naman yung relationship niya. Nakikita ko sila eh. Ganda yung relationship niya with them. Diba? So, yes. Yes to divorce. Yes na yun talaga dapat. Talaga dapat. Dapat. Yun nga, we have to give kids more credit than what we give them. Diba? Talino ang mga bata. Perceptive and receptive sila sa nangyayari around them. Nating idahilan na
magstay sa marriage just because may bata. Diba? Diba? So true. Ano naman talaga kumbaga, sanay kasi tayo ng iniisip natin na with kids, we have to, hindi i-guide but we have to fill them up with thoughts. Instead of thinking na they have their own thoughts, they are their own people. And yan din talaga yung realizations ko kay Atlas in this school year na he is his own person. Of course, yun naman talaga yun naman talaga, ano naman ko talaga. But again, since alam mo yun, he's neurodiverge. So, I'm really at loss sometimes kung paano i-handle yung mga challenges, ganyan. And to his siya din, paano ko hinahandle yung development niya. And seeing him just grow into the kind of parang magkaroon ng awareness na hindi yung sa kanya lang. Kasi yun nga, sanay siya sa kanya lang Yun yung niya talaga And wala yun din yun lang yung mahirap. I don't think it's just a Filipino thing. It's an Asian thing. It's an Asian parenting thing na we seem to think na we are here to, to give thoughts, to feed thoughts. Universal yan. Kids. Universal yan. Even sa mga western countries, ilan lang naman yung progressive na countries. Finland, diba? Makabihira. Mm-mm. But yun, wala, ganun talaga And the best that we could do is to not lose hope. Even if at times nakakainis na. Oo. To not lose hope that the society they are growing in, the society that we are preparing, helping them prepare to be with or to be a part of, is something that will change because of them, because they are being the kind of person na they are growing to be the kind of person na who knows what they want. And I think yun na lang yun talaga yung yun talaga yung role natin, to just help them navigate these thoughts, to help them navigate these questions, to help them navigate these challenges. And kumbaga, sabi ko, yun lang naman talaga ang gusto ko kay Atlas, to grow up into someone who has grit, who is gritty, and still very compassionate. Yung parang to always think not just for himself, but also think to stand for himself, but also for other people, lalo na yung mga hirap, mag-stand for them. Parang yun lang in totality, yun lang naman talaga yung gusto ko, yun lang naman yung aim. 'Di ba? Parang yung mga awards ba ng mga bata, nakakatulong ba yun sa kanila to grow into becoming, better people, the kind of people who would think about ideas, projects na marami yung magbe-benefit. Yun ba ang, alam mo yun, yung parang I'm really hoping na parents and yung education agencies will think things through. Yun nga, yung mga activities ni Yumi, di ba? Yung parang, yung sa kanila, it's a celebration of everyone. Instead of having this moving up na only a few could attend, yun lang yung mga considered na cream of the crop. But really, ano ba yung meaning ng cream of the crop? Saka dyan, alam mo yung sabihin na ng iba na kabiteran ba to?
Hindi, sige, ganito. Ang madadagdag ko kasi dyan is, okay, moving up awards, and we know that intelligence talaga, 'di ba, usually yung galing sa nanay. So parang kung Mm. may matalinong bata, most likely galing sa nanay, mana sa nanay, 'di ba? But then again, let's face reality na pagtanda nila, patas ba yung laban ng babae at lalaki sa society? Na hindi naman, may pay gap pa rin naman. Meron pa rin naman na ang mapopromote, mas mapipili is lalaki. Ano, rampant yan. 'Di ba? Kahit nga sa highest positions, um, yung pagiging babae mo pa ay gagamitin as parang depekto for. Mm. So this is ano, siguro aligned na rin yung sa recent ko nga na nabasa na book, yun nga, Punished by Rewards. Parang ano yun eh, chine-challenge kasi and hinanap niya yung mga scientific basis. If rewards, awards, mga A's, mga grades, actually help kids and also adults, mga ano, mga tawag nito, rewards sa mga sa jobs, ganyan, ganyan. Kasi parang yun naman yung adult version of those rewards. Ang pinakapunot dulo is parang self-awareness, intrinsic motivation. Yun pa Yes. rin talaga eh. Kung ikaw, si Atlas, 'di ba, mahilig sa tracks, sa books, 'di ba? Parang Mm. ine-nurture mo. Mahilig magkakanta tong bagets ko. Dun tayo. Hindi yung parang ipilit natin, i-enroll natin sa mga classes na magsa-suffer lang sila. Mm. 'Di ba? Or Ah, na alam mo gayon? ba talaga yung naliligayahan dun para pagka nag-meet kayo ng friend, Oo. may Oo. ina-brag ka na, oh, ganito na yung ginagawa, 'di ba? May may in-interview ako, may ginawa akong article last year for Singapore. May in-interview ako na parang ano siya, director siya ng isang sports agency, Mm. ng government sa Singapore. Tapos meron siyang mga anak na mga Olympians. And she herself, Olympian din ata siya. And then, parents daw would come to her and ask her for tips, ganyan. Ano ba? Lagi niya sinasabi. Una daw niyang tinatanong is, whose dream are you pursuing? Uh, why do you want this for your kids? Is this something that your kids want? Or is this something that you want? Mm. Ganun daw lagi. Kinakabit na naman yung identity, extension ng identity ng Oo. bata. Sabi niya, yun daw lagi ang tinatanong niya before anything else. Sabi niya, kasi if it's something that you as a parent want, whether it's for yourself or you want it for your kids, I'm telling you, it's not gonna work. Mm. Your child will not be happy. Ganun sinasabi niya. Parang sinasabi niya, kasi kilala siya talagang equestrian sa Singapore. Tapos pati yung mga anak niya, mga Olympians sila. Tapos lagi niya sinasabi na, um, tinatanong daw siya ng parenting master class tips, ganyan. Tapos lagi niya sinasabi na, do what makes your kids happy. Of course, discipline is there, but yung parang discipline sa kung saan yung pinili nilang ano. Hindi yung disiplina na ito yung ito yung gawin nyo. Mm. Dito kayo magiging masaya. Hindi. Find first saan sila daw magiging happy. And then there, help them navigate. Parang help them, kung what will make them love it more, what will make them happier dun sa pinili nilang passion or pursuit. And sobrang, for me, sobrang eye-opener siya. And kasi, alam naman natin, Singapore is, Mm. ang strict nila when it comes to
yung parenting ano din nila, ibang level, 'di ba, sa academics. And ang refreshing for to hear someone na may authority to say that. Buti na mention mo yan na about yun nga, yung parang finding first your passion, yung nga, going back doon sa intrinsic motivation, at saka yung kaninong goal ba to? At saka yung especially yung discipline, diba? Kasi isa din yun dun sa topics na sobrang nag-deep dive yung si Alfie Condon sa book na sinasabi niya pagka nagfo-focus kasi tayo, let's say, on goals na parang kung hindi naman yun yung goal ng bata or parang hindi naiintindihan, pero fina-follow ka na lang. Fina-follow yung teacher, fina-follow yung parent, di ba? Tinuturuan natin sila ng blind obedience. Exactly. And True. ano ba yung effect niya ng blind obedience sa society? Nagiging Napapasok tayo kahit bulag tayo. Yes. Diba? Tingnan mo. Diba? Yung hindi, ito yung dami mong tanong. Kapag kayong bata, diba? Yung very curious. Parang i-avoid natin yung sagutin na dami mong tanong just because hindi natin masagot. At ano natin yun na let's find a way para equip tayo to answer that properly. Huwag natin silang pasunurin just because it's convenient for us or it makes us happy that they are obeying us. Or yun ba ang tunay na discipline? Kasi ang tunay na discipline is they discipline themselves because they know Yes. and walang shortcut. So, huwag nating mix yung totoong meaning just because convenient for us to have an obedient child. Kasi ako hindi ko talaga gusto na maging obedient si Yumi. Kasi nga, parang ako din, parang iniisip ko, hindi din naman ako yung obedient talaga. But what could have made my, parang childhood na parang anong kayang approach kung ako magiging bata uli. Parang nilalagay ko din kasi minsan yung sarili ko sa ganun. Kaya sinasabi ko kayo mag-cooperate ka. Kasi parang hindi tayo nahihirapan. Pero mamaya anuhin natin yan. Yung, kuwari gusto niya pa kasing matulog uli. Mga ganyan. Tamad siya sa umaga, gising niya, mga ganun. So, make them understand that hindi, para din kasi sa kanila yon, hindi yung susundin lang tayo blindly. Kasi nakakagulat yung book na sinabi niya din doon what happens with blind obedience and when the society is just blindly following someone. That's how democracies fail. Diba? Kasi hindi, yung walang pwedeng question something. Hindi, yung binawal mo maging critical on an authority. Diba? So, nagsisimula pala yun sa atin bilang magulang, sa teacher. Diba? Diba, the emperor's new clothes. Ayun. Diba? Kaya, ano talaga yan eh. Naalala ko, kinder ako nung una kong nabasa yan. So, wonder alam mo yung, tinatry ko talaga. I really remember myself nung 5 years old ako. Ginagrasp ko talaga yung hirap na hirap yung utak ko na intindihin. But I was really trying to understand bakit sinasabi ng mga tao na wow, ang ganda ng damit ng emperor, pero hubad naman siya. Yun talaga, parang sabi ko, bakit kaya paano nila na clearly hubad naman, paano nila nasasabi? Parang hindi ako satisfied na ganun yung nangyari sa kwento. And now, so 5 ako noon, tapos 39 ako ngayon. 34 years later.
Kasi yung calculator ni Atlas, medyo nag-pause ka doon. Oo, medyo ano ako, nag-short circuit yung brain ko. Pero di ba, yun nga, yun eh, parang, an, yung blind obedience na hindi siya, hindi kasi siya yung uso lang eh. Parang engrave kasi siya. Mm. Um, para siya ma-overturn, kailangan i-uproot. Mm. Which is, ang mahirap Paano pag kasi, mula childhood na gano'n, 'di ba? which is Mm. the our So reality. dangerous, dangerous. Yun nga, pagka na yung propaganda sa Israel. Na, ano, yung the way they think about people, other people, and why they feel that what they are doing is right. As in, convinced talaga sila. Wala talaga silang masamang ginagawa. Parang they deserve. Parang nakikita mo talaga, hindi sila yun. It was taught to them Mm-mm. to Mm-mm. na ito yung tama. Huwag mo nang questionin, ito yung tama. Mm. Kasi pagka nagre-reason out naman sila, wala, o ikot-ikot lang din naman eh. 'Di ba? Pag tinanong mo, okay lang ba yun? Pati bata or civilians. Ganyan. Ano? Tama yun, tama yun. Ayan. 'Di ba? Ganun ka-dangerous yung, ano. Na-mention din dun, even fascism, even yung Holocaust was Mm. due to blind obedience also. Na because there was someone in authority na hindi na pwedeng questionin. Ganyan. Group think. Groupthink. Group think. 1984. Orwellian. In an Orwellian world. Mm. Yep. Mm-mm. Diba? And in year 2025. The current world. Pero hindi na to fiction. Yun yung masaklap. Oo. Mm. Diba? And it's been going on, Kaya ano lang talaga sila eh, nag-test talaga sila yung Y2K. Oo. Tinest talaga nila, gaano ba to ka, yung mga tao, Mm-mm. na vulnerable yung yung consciousness, yung awareness. Mm-mm. Abangan nyo yan sa next episode. Wala, Kung anong magugulat na pinagagawa tayo. namin ng Y2K. Ah, kung anong mga usong kanta. Ah, Ano bang nangyayari nun? Uy, parang magandang topic yun, no? Yung Y2K. Y2K, oo nga. Year 2000. Mga So, Gen ito na abo. no, Mm. next episode. Sige. Okay, less Oh, na minute na. Magpaalam ba tayo? bye-bye! Thank you, Bye-bye. everyone!